Hello guys, gusto nyo bang maging expert sa Suzuki GS125? Ang makina po nito ay parang Mola 125. Ito ay mga Thunder ang makina. Pare-parehas lang yan guys. Ang pinagkaiba lang ay yung cc ng motor, yung stroke. Pero itong ginagawa natin na ito ay Suzuki Thunder 125. Yan. Kapag binubuo itong ganitong part, nagsisimula tayo dito sa drum shift. Kapag nakabaklas nyo na lahat. At dito naman tayo magbubuo sa part ng left side. Dun sa part ng may magneto. Dun tayo magsisimula. At kapag nalagas naman ang mga parts nyo, ituturo ko sa inyo isa-isa ang paglalagay ng mga parts na ganito. Kagaya nito. Unahin nyo yung washer na makapal dun sa dulo. Tapos yung ating nakasabat. Yan. Yun, yung pinaka-roller. Susuot nyo. Sunod itong parang star, yung stopper cam. Okay. Tapos makikita nyo yung stopper cam dito. Yan. Pinaka spindle. Andito siya nakalagay sa left side. Yan. Gagamit kayo ng flat screwdriver. Tapos ilalagay nyo yung drum shift. At yan, kailangan ganyan ang kanyang paglalagay. Tingnan nyo guys, nalaro dapat yung stopper cam dun sa rotator. Okay. Yan. Ano nga bang sunod? Pagmasdan nyo yung mga sunod guys ha, langisan nyo muna yung ating drum shift. Yun. Ito ay counter shaft ang tawag dito. Ito yung pinaka-ehe ng sprocket sa una, yung engine. Unahin natin itong gear na to. At yan, kapag baligtad, pagmasdan nyo, hindi siya aakma dun sa gear. Yan. Yung tresera hindi aakma. Pagmasdan nyo guys, oh. Kailangan papasok sa butas ang tresera. Tapos, dalawang magkatulad na truss washer. Or washer na lang para madali. Tapos, primera. May dala siyang busing. Kasama na yung pinakabusing doon sa primera. At yung katulad na washer. Ganun lang. Tapos na tayo. At dito naman sa main shaft, hindi na lalagas ang mga gear. Kaya madali lang gawin ito. Yan, paano nga ba ang pagbubuo nito guys? Yan. Ganyan lang ha. Pagmasdan nyo yung dulo ng ating counter shaft, syempre doon sa dulo. Yan. At dito sa ating main shaft, dito sa clutch housing. Yun. Kapag nakalagay na, susunod natin dito ay shifting port. Alin nga ba dito? Hanapin nyo yung magkatulad na shifting port kahit magkabaligtad dyan. Sa ilalim mo sa taas, walang problema yan dahil magkatulad lang yung ating shifting port. Okay. Yun. Yan guys. O, tingnan nyo ha. Nirefresh natin ang makina nito. Yun, nilinis para maganda yung daloy ng langis. Tapos yung bearing ay pinalitan. Okay. Ganyan lang yung paglalagay. Yan yung magkatulad na shifting port. At syempre, kailangan ay yung pin. Yon, yung mahabang pin dito sa kabila. At ito namang natitirang walang kagaya dito sa main shaft. O yan, kakawit nyo uli yan dito sa shifting drum. Okay, ganyan lang kadali. Tapos yung maliit na stick dito naman sa main shaft din. Okay. Pagkatapos malangisan ang bawat gear, ayan, at shafting, syempre dito naman tayo sa sigunyal. Ang paglalagay naman ng crankshaft, madali lang, hindi na kailangan pukpukin. Lagyan ng gasket maker ang ating surface gasket. Yan. Siguraduhin yung maganda ang pagkakalagay ng gasket maker dahil ito ay walang paper gasket dito sa center. Kaya ang nakalagay lang dito ay itong mismong gasket maker. At kung maglalagay naman kayo ng mga gasket maker na kagaya ng like ng silicone, beta gray, o anumang lalagay natin, kalimitan mga treban, huwag nyo nakakapalan, tama lang. Alam nyo ba na ito ay napakaganda naman ang lapat nito basta wala kayong pinukpok dito sa part ng surface nito. Maganda ang lapat niyan basta kahit anong maker. Okay. Yan.
Huwag niyong kakapalan para hindi tayo magbara sa mga bomba ng langis dahil napakasailan din ng mga gasket maker. Kaya nga kung maaari sana, kung may mga paper gasket, basta malinis yung paglalagyan, kahit wala ng gasket maker, okay na okay yan. Kaya lang naman tayo naglalagay ng gasket maker dahil practical, dahil kalimitan, takot tumulo, at walang pambili yung may-ari. Kaya minsan, yung gasket na luma, lalagyan na lang natin ng gasket maker para makatipid yung may-ari. Okay. Yan guys ha, bago yung ating bearing ng crankshaft. Ayan. And next, ito nga pala yung mga discarding at sekretong malupit na ipapaliwanag ko sa inyo. Dito sa part na to, doon sa pinakita ko sa inyo, yung pin ng ating shifting port, kapag hindi nyo yan, nilagay muna itong ating stopper. Yan. Yang nakambyong ito. Nako, guys. Magbabaklas uli kayo kapag hinapitan nyo agad yan. Ilagay nyo agad yung mga tornilyo sa likod. Kaya kailangan ilalagay nyo muna ito. Pagmasdan nyo, papaliwanag ko sa inyo ha. Yan, pantay dapat yung paglalagay din yan. Pantay lang. Yung tinuturo kong yun. Yung may butas. Kasi lampasan po kasi yun. Kapag tinaob nyo yun, tinuturo kong yun. Kapag tinaob nyo yun, lalabas yung pin doon. Kapag lumabas yun, patay tayo dyan. Baklas uli. Kasi lalabas yung pin ng shifting port. Yari. Kaya kailangan ilalagay nyo muna itong stopper bago nyo hapitan yung ating mga bolt ng makina sa likod. Kagaya nito guys, oh, naka-stopper kasi ito dun sa yan oh. Yan, naka-stopper yan. Dun sa rotator. Yun, dun sa spindle natin sa loob. Yan oh, tanan nyo ha. Yun. Pagmastan nyo guys. O yan guys ha, napaliwanag ko na sa inyo yung mga dapat nilagay. Kapag bago nyo ilagay nga pala yung ating mga tornilyo, papaliwanag ko ulit, ilalagay nyo muna itong mga stopper na to. Dahil kapag wala ito, manlalagas naman yan. Yan. Magtataka kayo pag tinaob nyo, bakit natanggal yung nilagay ko, yung may ratchet, yung nabuka, matatanggal din to. Kaya kailangan ilalagay nyo muna yan. Napakahalagang ilagay guys yan. Bago din nga pala yung connecting rod nito, yung bearing ng crankshaft, yung dalawa, bago yan. Ni-refresh natin dahil maingay itong makinang ito guys. Napakaingay. Yan. Tapos yung block, pinaribor din. Yun. Yun. Okay na. Yan o, hindi na siya matatanggal kasi nakalagay na yung stopper. Tapos, maglalagay muna tayo dito yung para sa yung para sa ganit yung kambyo, para medyo gumalit ganit yung kambyo. Meron din siyang yung nabalik para mag-stopper naman. Ganyan yung sunod-sunod guys ha, pagmastan nyo kung paano ilalagay. Kaya yung iba nagkakamali dito, change oil, hindi po ito. Hindi po ito yung change oilan. Yan ay para dun sa bagsik po ng kambyo. Kung sa X4 po, nasa drain plug yung pinaka stopper niya. Ganun yun. Yun. Okay. Dito naman tayo sa kabila guys. Lalagyan naman natin ng mga bolt dito sa center. Yan. May kanya-kanyang haba din yung bolt. Yan. Pag susukat-sukatin nyo lang yung mga bolt niya, may kanya-kanyang haba yan. Yan. Okay. Kanya-kanyang haba lang guys. Yan nyo ha. Hindi ko na ipo-forward tong video to para makita nyo kung paano magawa ng ganitong Thunder 125 para ma-master nyo yung Suzuki. Napakadali lang ng Suzuki guys. Kaya pagka na-master nyo to, makukuha nyo to. May mga Suzuki Thunder. Ito na. Pagkakataon na para matuto kayo dito sa Thunder 125. Kaya kung bago ka pa lang sa aking page at YouTube channel, pa-subscribe naman at pa-follow ng aking page. At kung nagustuhan mo, pa-like naman at share ng video. Yan guys, maraming salamat. God bless po. Yan guys, tapitan na natin pantay-pantay. Dito naman tayo sa kabila. Dito sa may crankshaft sa may rotor. Unahin natin yung kunya. Yan, pwede pahuli at pwede namang pauna. Depende sa inyo kung ano yung paglalagay nyo. Yan guys, nakalagay na ha. Kita nyo. O yun. Tapos sunod natin to, ganito lang yan, pataob lang yung lagay niyan guys, o yan. Ganyan lang yung lagay. Ito yung sa bali sa oil naman to, kasawa ng oil.
ng bomba ng langis. Yung isa pinion gear or drive-in gear. Yung isa naman drive-in oil. Drive-in gear oil. Tapos yung ito naman kabilang ito, ang ikot nito guys ay baligtad. Ang hapit po nito ay ikot ng counter. Yon. Counter po yan. Counterclockwise. Yan guys, pabaligtad po yung hapit nito. Kung sa normal nating kalas, pakalas ang hapit. Yun yung ibig sabihin natin. Counterclockwise. And next, nalak na natin yung bolt. Ilagay natin yung pin ng ating oil pump. Yan, Suzuki Thunder 125. Yan, ilagay nyo lang at siguraduhin yung hindi lalapat yung ating engineering plastic dun sa lock na tinupi nyo. Kasi kalimitan kapag hindi na original yung lock, sumasabit dun sa engineering plastic oil pump yung washer. Yan guys, ganyan lang kasimple oh. Maganda ang ikot ng ating crankshaft, magaling ang pagkakapress ni cover hell machine shop. Okay, lagyan ng oil. Yan, pati yung ating shafting, lagyan ng oil lahat. At ilagay na yung ating pedal ng cambio. Okay. Itapat lang sa tamang lalagyan. Yan guys. Ito ang discarding malupit. Kapag nawala itong malipis ito sa ratchet ng ating kicker, lalaspog ang kicker. Mawawala ang hasi. Magugulat na lang kayo guys. Kaya kailangan may washer yung malipis. At dito may dalawang klaseng makapal at manipis. Saan nga pa makapal? Dito sa ilalim ng ating main shaft sa clutch housing. Tapos lagay ang collar or tawagin natin ay bushing. At syempre, huwag kalimutan ng push rod. Kahit magkabaligtad ang push rod, walang problema. Basta nalaro ang push rod guys. Tingnan nyo. And next, isunod naman natin ang ating yan. Wait lang. Nagkukuha pa si kuya. Wait. Okay. Yun. Magkatulad na washer dito sa idle. Yan, yung kasawa ng kicker. At yan guys, yung isa, talikuran silang may washer. At ilagay ang circlip syempre. Tapos dito sa kicker, may washer din. Ito ay may circlip. Hanapin natin. Ayun, nakita na natin guys, yung circlip. Ilagay ang circlip lock. Siguraduhin yung kumpleto ang washer dun sa kicker. Pati dito sa may clutch side. Yan yung mga washer. Yan. Yun. Napakaganda rin. Napakatibay din ang Suzuki Thunder. Ang ganda ng pyesa. Mga heavy duty. Para siyang 2-stroke ang pyesa niya. Kaya matibay din po ang Suzuki Thunder at mga Mola GS. Yan. Ito yung clutch housing guys. Napakaganda ng clutch housing. Oh. Walang kakalog-kalog yung clutch housing. Okay. Ilagay natin uli ang washer na sinasabi ko sa inyo magkaiba ang sukat dun sa likod. Dito yan sa gitna. At syempre, ilagay natin dyan ay clutch hub. Ito yung clutch hub guys. Yan. At yung washer na nilalak natin. At syempre, may tamang lagay ang lock na yan. Tingnan nyo ha. Yun, ang tamang lagay niya, pataob. Dahil may kanal naman yung clutch hub. Tapos, ilagay ang 22. Hindi ko alam kung ano sukat yan. Non-trade niyan. Basta 22 ang pangkalas dyan guys. Okay. Dito naman ang pahapit nito ay atin namang ikot ng orasan. Yung hapit nito 22mm. Bahala na kayo kung anong sukat niyan. Hindi ko alam. Basta yan ay 22 ang ginagamit ko dyang mm. Okay. Ilak nyo yung tornilyo doon sa washer para maganda. Ilak pala nyo yung washer doon sa nut. Sorry. Okay. Yun. Ilagay natin ang clutch lining. Okay, ito naman, may kanya-kanya naman lagayan ang clutch lining niyan. Yan, walang problema kahit yung may kanal. Kasi may nagtataka, bakit po yung sport ko may kanal doon sa dulo? Kahit saan yan, walang problema. Basta salit-salitan lang yung lagay ng ating clutch lining at clutch pressure plate. Okay lang yan. Basta yung dulot-dulo ay clutch lining. Yung nasa dulot-dulo ay clutch lining. Wala po yung baligtaran yung clutch lining. Kahit mapataob, mapatahiya. Kung anong gusto nyo lagay, walang problema yan. Yan yung mga washer, papakita ko sa inyo ha. Yan. Yung special bearing natin ay doon sa gitna at merong washer na talikuran. Kita nyo naman yan. Pinakita ko bawat isa.
Kailangan sa ulado nyo yan. Yan yung mga hamon sa inyong mga mekaniko. Nakagaya ko, kaya tinuturo ko sa inyo. Kung maligaw kayo sa mga Suzuki Mola, Thunder, ito ay Thunder, GS. Magkakatulad lang ito. Ito ay pinagkaiba lamang ay sa sisi ng motor. Yung stroke ng collecting rod at piston at timing chain. Okay guys, napaliwanag ko na sa inyo. Kaya hindi na kayo maliligaw kung kayo ay nakapagkalas. Ito na ang pagkakataon nyo guys, madali. Panoodin nyo lang yung video ko at syempre kailangan mag-share naman kayo ng ating video. Para yung iba naman, matutunan nila yung pagmamekaniko ng ganitong mga Suzuki. Lalo na sa mga Batangas. Shoutout po sa mga taga Batangas. Taga Bicol po, taga Pampanga. Shoutout po sa inyo. Mga Suzuki Mola user. Okay. At syempre sa may-ari nito, shout out. Maraming salamat, pinagkatiwala mo po ang inyong motor sa akin, kay Palapaan John Ray. Okay guys. Muli ko pong hinihingi po ang inyong subscribe button at notification bell po para po sa susunod nating mga videos, updated na updated po kayo at sa ating Facebook page, pa-follow naman po at pa-share ng ating video. Okay guys. Yan. Dito tayo sa right. At syempre kayo, may meron tong strainer dito sa drain plug. Dalos thread nga pala guys, yung kay sir na drain plug. Kaya ang ginamit ko ay spark plug na mismo. Tinridan ko siya ng spark plug ang ginamit ko. Pang mower ang nilagay ko guys. Yan. At ito na guys, okay na. Maraming salamat sa lahat. God bless po. Sana may natutunan naman kayo sa video ito. Hitting ko lang yung pasukray mo. Yan guys, okay na. Pasamantala ko lang ginamit kasi yung pang supremo ko dito, yung ating reserbang pang supremo na pinagpalitan, pero okay pa to guys. Ang ginabit ko sa kanya carburetor ay pang barako. Okay guys, maraming salamat. Yan. Ayan, shout out daw kay boss. Okay na. Ilang under sa dyan yan? Sadyang under ng makina. Sabi ko sa iyo, sadyang maingay.